So yun mga banateros, isang mabiyayang araw sa lahat. At ngayon, ito ang unang araw, umaga ng kalayaan ng KOJC member sa KOJC compound. So bibisitahin natin at tingnan natin kung anong kalagayan at kung anong kaganapan doon ngayon, no? At abangan nyo ang banateros mamaya, may live tayo. Yan, kasama ko si Brothers Traveler and Master Judea. Yan. Si Boss Dada ay wala pa. Mga naliligo pa, no? So tara, punta na tayo doon. Wow guys, no? Ang kapal talaga ng mukha ni Abalos. Yung isap pa ang pinagbigyan nila. Ano kang titing? Pinagbigyan lang kayo. Ano kung ako sa inyo isap, huwag nyo hayaan na babuyin kayo ng Abalos na yan. So, ang ganda-ganda ng pagsuko sa inyo ni Pastor, sabay sabihin niya, ano lang daw, pinagbigyan lang daw kayo. Kapal ng mukha. So, yun. At nakasakay na kami sa sasakyan. Ang grabe, no? Grabe kakapal ng mukha ni Abalos. Pare-parehas lang talaga sila. Sobra. Pare-parehas sila mga kapal ng mukha. Kung anong kapal ng mukha ni Marcos Jr. at kung anong kapal ng mukha ni Torre, pati ni Marbil, mas makapal ang mukha ni Abalos. Biruin mo, sabihin na pinagbigyan lang nila ang isap. Anak na titing, kayo pa ang nagbigay sa isap. Ang kapal ng mukha nyo. Itong nang yan, grabe itong manunuto. Sasabihin ni Marcos na kesyo ayun pala, seatbelt. Pinakamalupit man yan, sasabihin ni Marcos na hindi daw sumuko. Kita mo ang katangahan nila, hindi nila alam talaga. So ibig sabihin, hindi nila nare-respeto ang AFP, ang ISAP. Hindi nila nare-respeto kasi sabi ni Marcos, maituturing lang daw na pagsuko yun dahil kung sa PNP daw sumuko si Pastor. Ano ka natiting? Anong klaseng mindset mo? Presidente ka, di mo alam? Ganun na rin naman yun ha. Ba't ano ba yung AFP? Kayo ba? Anong masasabi niyo dun sa sinabi ni Marcos na hindi daw pagsuko yung sinabi ni yung ginawa ni Pastor Kibuloy? Once na sinabi mo na voluntary surrendered in any form of men in uniform, whether you're PNP or AFP, so therefore we considered as a voluntary surrendered yun. Pero yung formal, yung sasabi lang i-formal mo sa PNP mo, hindi surrendered. Bakit? Captured ba siya? Ikaw, Master Judea. Sige, kayo na bida. Naniniwala na kami sa inyo. Magtanga-tangahan na lang din kami, okay? Yung sinabi ni Abalos na nagpaubaya na lang daw sila. Nagpaubaya? 16 days yung hinahanap si Pastor Apollo Kibuloy. After 17 days, nagpaubaya kayo. Ano, tanga? Yung parang pinagbigyan lang daw nilang isap. Anong pinagbigyan? Graceful exit nila yung para doon sa kanilang justification na sila ay napahiya. Tama yung sabi ni Master Judea na 16 days silang naghanap pero walang nakita. Kumbaga, graceful alibi exit na lang yun. Lupit nyo. Ganyan kayo. Kaya sa mga supporters ng bangag administrasyon, ganyan ho kayo lokohin ng nyo. Ganyan ho kayo lokohin ng tawag dito ng presidente nyo. Biruin yun. Sasabihin sa inyo na tsaka ito pa, isa pang kalokohan. Saan kami maniniwala? Diba? Saan maniniwala yung tao sa inyo? Ang sinabi nyo, sumuko or nahuli si Pastor Apollo Kibuloy sa KOJC compound. Yan ang sinabi yan ang pinapalabas ninyo sa mga mainstream media, sa mga fake news mainstream media na di umano ay nahuli daw ng PNP si Pastor Apollo Kibuloy sa loob ng KOJC compound. Tapos sasabihin ni Marcos Jr. Hindi daw maituturing na pagsuko yun dahil sa AFP, sa ISAP daw sumuko si Pastor, hindi daw sa PNP. So sa makatuwid,
Inaamin ni Marcos na hindi siya sa PNP talaga, wala talagang katotohanan na na PNP ang nakahuli, 'di ba? Ganyan ka bupulis yan si Marcos. Sige, banatan mo nga, total nalaglag ka. Nalusot. Dagdag ko lang ito. Wala naman sinasabi si Marcos na captured si Pastor at nahuli nila. Kaya lang lumabas si Pastor is voluntary surrendered. Walang nagsasabi walang sinabing si Marcos nagsabi. Na-captured. Nagsasabi yung si Abalos, yung mga media. Even Abalos is not considered na sila pinapalabas nila na captured na nahuli. Magbigay sila ng details saan nila nahuli, saang lugar na nahuli. Pero ang ISAP ayaw na sila magsalita dahil para matahimik na ito. Hindi sila mapabida-bida na gusto tumakbo ng senador. Pero eto, makikita mo ang sitwasyon ngayon na etong si Abalos pinapalabas nila na captured. Baka may gusto lang mag-report sila na totoo yung hinala namin na nandito sa compound. Pero pauna ko, partner Jay, sa mga manunod dito, yung hangar na yon ay punong-puno yun ng kapulisan na PNP. Saka hindi yun doon hangar sa AFP yung sinasabing hangar. At hindi dito sa Kingdom. Sa all the hangar yun ng Airport ng Davao. Hindi hangar dito sa KOJC compound. Hangar yun sa AFP. Yun yung hindi hangar dito, kaya wag silang alam nyo itong si Abalos kasi, kaya todo pasikat yan. Sa totoo nga lang, may usapan ng AFP at si Abalos na wag munang ipaalam or wag muna ipaalam sa media. Kaso ito, gawa ng bida-bida nga siya at syempre tatakbo bilang senator si Abalos. So, ayun, nagbida-bida, nag-post agad na nahuli. Mali pa yung caption, nahuli daw. Nahuli ng PNP si Pastor, hindi naman nahuli, kundi sumuko sa ISAP, hindi pa sa PNP. No, alam nyo kasi malaking kabastusan at malaking kahihiyan sa kanila yan dahil nga biruin mo nagbutas-butas pa sila doon ni kesyo may mga heartbeat pang nalalaman niyang hayop na Tory na yan o na pinaglihi sa gulong, no? Tawag dito malaking kahihiyan yung nangyayari ngayon at talagang si Tory, si General Tory yung talaga mapuputukan ng lahat ng kaso dyan. Uy, ilang bilyon yan guys, ilang bilyon na damage ang ibinigay nila sa KOJC compound. Yung pagbutas pa lang dun sa biruin mo, ito may mga bali-balita lang naman, no, na i-renovate yung JMC Plaza dahil sa ginawang butas ni Torre. Kita mo, iti-take down daw pero wala pa tayong 100% na sure diyan, ha. Iti-take down yung buong JMC Plaza. Napakalaki nun dahil dun sa butas na yun, kasi napakadelikado ho nun. Ikaw ba naman magbutas ka sa isang building, sa isang pribadong building na anak ng teting na wala ka man lang, hindi mo man lang pinag-aralan kung yun ba ay safe or yun ba ay at walang permit yung pa doon. Hindi, alam nyo, about sa permit, wag na nating sitahin nyo kasi umpisa pa lang ng pagpasok nila dyan, illegal na, no? Wala namang legal silang ginawa dyan, kung lahat yan illegal. Miri mo, warrant of arrest pero nag-search warrant ka, saan ka nakakita ng ganun? So ngayon, kung katulad yung JMC Plaza na yan, lahat yan babayaran ni Torian. Oo, i-renovate nila yan. Nila yan, iwawasakin nila yan kasi nga sa seguridad ng mga estudyante, ng mga kabataan. Biruin mo, magbubutas ka ng ganong kalalim. Malay natin sa bigat ng building na yan, biglang gumuho yan, no? Kaya napaka-delikado ng ginawa ni Tory na yan. Kaya ngayon, kagaya ng sinasabi namin, akala namin tapos na yung laban, pero ngayon pa palang pala mag-uumpisa ang laban ng KOJC at ng administrasyong bangag dito sa Pilipinas, lalong-lalo na kay Tory. Oo, so eto na yun, eto na. Dito natin makikita ang kayabangan ni Tory sa mga mangyayari ngayon. Oo, dito natin mapapatunayan kung gaano siya katapang dahil sa mga unang interview niya, pangiti-ngiti pa siya at proud pa siya na
na tawag dito, proud pa siya na maghuhukay pa daw siya na maghuhukay dyan, pero tingnan nyo ngayon, no? Biglang nalungkot ang hayop. Oh. So yun, hanggang dito na lang to mga banateros, at iba na lang yung ibang vlog na lang yung mapapanood nyo dun sa loob. Tingnan natin kung gaano ka tiwasay at katahimik na ngayon dito sa kayo JC Compound. So bye bye. Bye-bye. Yan ang banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan, walang inuurungan. Banateros ay tinutulungan.